Truly, you are great and you alone deserve all these praises, Father. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po kaming samahan, patnubayan, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. To you, Lord, we give back all the glory, the praise, and honor. This we pray in Jesus' name. Colossians 3:16. With thankful hearts, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. Punuin ang ating puso ng pasalamat, mga awit ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Ang ating pag-aaral, 9/10. Lord, salamat po sa araw na ito na dinagdagan nyo na naman ang aming buhay. Pinahiram nyo na naman kami ng isang araw. Salamat sa mga maring maganap, maging bunga ng araw na ito, lalong-lalo ng kaliwanagan na aming mapapala sa pakikinig sa inyo. Turuan niyo po kami takayin at nang sa gayon, lalo kaming maging handa na ang araw na ito ay aming lubos na malasap ang iyong pagpapala at kami naman maging pagpapala rin sa aming kapwa. Be our speaker, be our teacher, teach us, lead us, heal us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. 9/10 or 9 out of 10. Luke 7:11-19. On his way to Jerusalem, Jesus went along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men with leprosy came toward him. They stood at a distance and shouted, "Jesus, Master, have pity on us." Ang Samaria at ang Galilee ay dalawang probinsyang hindi nagkakasundo. Dahil ang mga Samaritans ay lahi na itinuturing ng mga Hudyo na nakatira sa Galilee at sa Judea ng mga second-class people. Mababa ang pagtingin nila sa mga Samaritans dahil ang mga Samaritano ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan and intermarriage with other cultures and other races several centuries before. Yun naman mga Jews na masyadong Puritan and purist sa kanilang pananaw, sa kanila walang kwenta yung mga taong halo-halo ang dugo, mga mestizo, etc. At magkaiba sila ng center of worship, magkaiba sila ng kaunting mga detalye ng pag-worship sa isang Diyos. Sila ay umiiwas sa isa't isa, hindi sila nakikihalubilo, at ang tingin ng mga Hudyo sa Samaritano marurumi. Sa boundary, sa pagitan ng dalawang probinsyang ito, naglalakbay si Jesus nung biglang meron siyang na-encounter na 10 ketongin. Ang mga ketongin ay nakatira sa malayo sa bayan, bawal silang makisalamuha sa mga walang ketong, kaya may mga leper colonies, usually mga kuweba o kaya ay malalayong mga lugar. At ang 10 ketongin na ito, nung makita si Jesus, ay hindi lumapit dahil bawal sa kanilang lumapit sa mga walang ketong. At mula sa malayo sumigaw sila, "Master, kahabagan nyo kami." You know, leprosy is a great equalizer dahil heto, magkakahalo sa 10 ito ang dalawang lahi na kung sa normal na buhay, hindi sila maghahalo, pero pinagsama sila at pinag-isa ng kanilang karamdaman. They know and they acknowledge and call on Jesus. Verse 14, Jesus looked at them and said, "Go, show yourselves to the priests." On their way, they were healed. Pag meron kang ketong, priest ang magsasabing, officially, meron kang ketong, talsik ka sa community, titira ka sa leper colony. At kung galing ka na, dahil may mga gumagaling naman, dahil hindi naman talaga lahat ng ketong na akala nila noon ay ketong nga. Yung iba, kung ano na lang ng mga sakit sa balat, and because of the absence of scientific and clinical diagnosis, generally, tawag na lang nila lahat ketong. Pero may gumagaling, therefore, hindi ketong yon. Kasi ngayon na lang lately, napagaling ng medisina ang leprosy. So, pagkagaling ka na, priest din na magsasabing, okay, galing ka na, pwede ka nang bumalik sa community. Kaya nung sinabi ni Jesus na, pumunta kayo sa priest, presentan nyo yung mga sarili, ibig sabihin nun, gagaling kayo at kailangan nyo ng certification ng priest na galing na kayo. Sumunod naman yung 10, patungo sa priest. Ganun ang pananalig nila, nagagaling sila. And on their way, they were all healed. Isipin nyo na napakalaking excitement yun, na bigla na lamang silang naggalingan nung sila ay sumunod kay Jesus.
At sa pananampalataya ay pupunta nga sila sa priest to present themselves as healed lepers. Verse 15. When one of them discovered that he was healed, he came back shouting praises to God. He bowed down at the feet of Jesus and thanked him. The man was from the country of Samaria. 10 ang gumaling, isa ang bumalik para magpasalamat kay Jesus at magpuri sa Diyos. At nagkataon pang ito ay isang Samaritano. People, during the time of Jesus, his audience, when he was telling this story, and when this was happening, would expect higher ethics, better religiosity, and greater character from the Jews. But that's not what happened in the story. Yung dinudusta, iniinsulto, pinupwera, nililibak na Samaritano, ang nagpakita ng isang busilak na puso, siya ang nagpakita ng isang magandang asal at nagtumanaw ng utang na loob sa ginawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At pinatunayan niya na mali ang paratang ng mga Hudyo sa mga Samaritano na sila ay mga walang kwentang tao. Sapagkat sa kwentong ito, 9 na Hudyo ang walang kwenta at isang Samaritano ang may kwenta. Bumalik siya kay Jesus, nagpatira pa, nagpasalamat. Verse 17. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? At kaya ang title natin ay 9/10. 9 people out of 10 people forgot to thank Jesus. 10 ang pinagaling, 9 ang nakalimot, 9 ang hindi man lang nag-abala na bumalik para magpasalamat o magpuri sa Diyos. Kumaripas na sila ng takbo to resume whatever lives they were living before they were condemned to live away from the community in the leper colonies. So 9/10 were missing, no show. Verse 18, why was this foreigner the only one who came back to thank God? So 2 ang tanong ni Jesus. Nasaan yung 9? Di ba't 10 ang pinagaling? Tapos ito pang foreigner na ito, considered an outsider from the graces enjoyed by the Jewish race, siya pa ang bumalik para magpuri at magpasalamat sa Diyos. So Samaritans, according to the story of Jesus, aren't second class after all. That goodness is not racial, not regional, not national, not sectarian. Ang kabutihan ng puso ay hindi nadadala sa kung anong lahi mo, taga saan ka, o ano ang iyong reliyon. May mabuti at masamang ugali na Kristiyano. May mabuti at masamang ugali na ibang reliyon. May mabuti at masamang ugali taga North, ganon din sa taga South. Wala yan sa iyong general group identity. Yan ay personal condition of the heart. Verse 19, then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. 9 out of 10 persons do not remember, do not give recognition to Jesus. Ang laki ng ginawa sa kanila, gano'n na yung bumalik ka para magpasalamat? 9 out of 10 did not bother to thank their benefactor. And because of that, 9 out of 10 did not receive affirmation from Jesus. Isa lang yung ang paggaling ay naselyohan. Signed, sealed, delivered. You are really well, go home, enjoy your wellness. Yung siyam, hindi nakatanggap ng ganong period o ganong final blessing. Only one beneficiary bothers to thank their benefactor and receives affirmation from Jesus. And he was a Samaritan, a foreigner at that. Of course, there's another message to the story. Ano ang nangyari sa pagiging relihiyoso ng mga Hudyo? Anong ginawa sa kanila ng kanilang relihiyon? At naging ganon sila sa actual karanasan at kwento ni Jesus. Anong kinalaman ng kwentong ito sa buhay natin ngayon? Basing it on the story, which is really a teaching of Jesus, 9 out of 10 people you help would most probably not recognize
your charity and not bother to thank you. Isipin nyo, gaano karami na sa mga tinulungan nyo ang kumilala sa pagtulong? Gaano karami ang nagpasalamat? Gaano karami sa pinautang nyo ang nagbayad na? Gaano karami sa mga tinulungan mong mga pamangkin at kung sino-sino pinag-aralang nung sumweldo at nagkatrabaho, inaalala ka man lang dalhan ng choknat o belekoy kung meron pa noon. Gaano karami mga dinalaw mo sa ospital ang dumalaw sa iyo na ikaw naman na may sakit. Gaano karaming dumadaing sa iyo na tinulungan mo ang ngayong may pangangailangan ka, ipumupunta man lang para katulungan. Gaano? Gaano karami sa mga inibig mo ang inibig ka rin. Yan ang katotohanan ng buhay. Nasa kwento na ni Jesus, nasa Biblia, kasing tanda ng sangkatauhan, kasing tanda ng Biblia, 9 out of 10 people ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So wag na tayo magtaka kung tayo yung naging biktima. Charge it to statistics. Ganon ang tao. Ang Israel, ang dami-daming pagpapala sa kanya ng Diyos, pero lagi siya nagtataksil. Kaya ang dami-daming mga kautosan sa Biblia na huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi mga Israelita, ang number 1, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alangan naman maglagay ng bawal magtapon ng basura dito kung wala naman nagtatapon. O alangan naman maglagay ng no parking kung wala naman nagpa-park. Kaya ang daming ganong teaching against idolatry sa Israel, sila ang number 1 na idolaters. Kaya ang demanda sa kanila ng Diyos sa Hosea 2:8, she didn't know that her grain, wine, and olive oil were gifts from me, as were the gold and silver she used in worshiping Baal. Sabi ng Diyos dito, aba hindi ba alam ng Israel na ang kanyang mga pagkain, ang mga binibigay ko sa kanyang mga kasaganaan ay sa akin galing? Pati ang mga ginto at mga pilak. Tapos ginagamit niya sa pagsamba sa iba. Ganon kataksil ang Israel. Ganon kataksil ang tao sa Diyos at sa kapwa. People could be so ungrateful. It's a fact of life. People could even use your gifts against you. May mga anak na pinag-aral mo, pinaghirap mo pag-aralin, nung may konting nalaman, naging suwail pa. Ikaw pa ang nilait-lait na wala ka edukasyon at siya ay meron. Ginagamit pa niya yung kanyang social advancement para maging suwail na anak. May mga ganon. May mga matapos mong alagaan at pagalingin, nanakawang ka pa. Matapos mong kupkupin, ikaw pa ang masama. O tulungan mo 9 beses, sa 10 beses hindi mo matulungan, masama ka. Yun ang mangingibabaw na image mo sa kanya. Don't be surprised by ingratitude. It's as old as humanity. It's as old as the Bible. But what is the major lesson from Jesus here? Siyempre, alam niya. Bago pa niya pinagaling yung 10, alam niyang yung 9 makakalimot. Pero pinagaling pa rin niya yung 10. Yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Despite people's ingratitude, do good for the sake of doing good. Hindi ka gumagawa ng mabuti dahil mabuti sila. Gumagawa ka ng mabuti dahil yon ang mabuting gawin. Huwag magsawa, huwag madala. Kung natututo man tayo sa maraming kabiguan at lungkot at pagiging biktima ng mga walang utang na loob, huwag kang totally magsara ng pinto at maging maramot, maging dala. Maging mas wiser ka na lang, mas discerning, mas pinipili mo kung gaano karami itutulong, sinong tutulungan, pero huwag ka magsasara ng puso mo dahil lang may mga ungrateful. Kasi meron namang 1 out of 10 eh. At hindi mo alam kung sino yung 1 na yon, sino yung 9. So gawan mo na lang ng mabuti yung 10. May tatamaan ka rin isang 1. Although may 9 na by earth statistics ay hindi tatanaw. Matthew 25:34-70. Then the ones who please the Lord will ask, when did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear? Or visit you while you were sick or in jail?
Ito yung mga taong bibigyan ng Panginoon ng gantimpala sa end of it all, sa final judgment. At sabi ng Panginoon, "Naku, nagugutom ako, pinakain niyo ako, hubad ako, dinamitan niyo ako, meron akong karamdaman, nakakulong ako, dinalaw niyo ako, kaya heto ang gantimpala niyo." At sabi nung itong mga may gantimpala, kailan naman po nangyari yan? Parang wala na ako may natatandaan. In other words, these people did good to others without thinking of earning points. They were not conscious that they would be rewarded. They were not conscious that God was watching. They were just doing good, period. Pero yun naman pala, pinapanood ng Diyos. Wala naman palang nakaliligtas sa kanyang matalas na paningin. At pati yung gumawa ng mabuti na hindi naman inaakalang may nanonood, ngayon lang niya na lamang pinapanood pala siya ng Diyos. At sa bawat isang kabutihang ginawa niya na may siyam na mga walang utang na loob, Diyos ngayon ang nagpapalit, nagsusukli, nagbibigay ng gantimpala. Verse 40, the king will answer, "Whenever you did it for any of my people, no matter how important they seemed, you did it for me." Sabi ng Diyos sa mga taong gumagawa ng mabuti, "Dahil sa pagtanaw ko ng utang na loob sa inyo, sa kabutihan niyo sa akin, narito ang inyong gantimpala." At sabi ng mga tao, "Kailan naman kami nagpautang sa inyo ng loob? Kailan naman namin kayo ginawa ng mabuti?" Sabi ng Diyos, "Aba, bawat mabuting ginawa mo dito sa aking mga anak, itinuturing kong sa akin ginawa. Kaya ako ang magbabayad." Di ba gano'n naman ang mga mabubuting magulang? Pag may tumulong sa anak nyo, kayo yung nagsusukli. Tinulungan siya ng isang teacher, tinulungan siya ng isang classmate, tinulungan siya ng kung sino. Binibigyan natin ng gantimpala kasi itinuturing natin ang kabutihang ginagawa sa ating anak ay sa ating ginagawa. At dapat gano'n din ang mga anak. Yung mga tumulong sa inyong magulang, tatanaw din kayo doon. Kasi kung hindi tinulungan ng mga tao yung magulang nyo, hindi magiging ganyan yung magulang nyo para kayo palakihin at matulungan din. So, ang utang ng iyong magulang, ang utang ng iyong anak, ay utang mo rin at nagbabayad ka rin ng ganung utang. Ipinakita na yan ng Diyos bilang isang example. Sabi niya, ang ginagawa niyong mabuti sa kapwa, lalo't walang nag-recognize, walang nagbigay sa inyo ng premyo, sagot ko, ako ang bahala dyan. The righteous ones in the parable did what is good without expecting something in return. Nagulat na lang sila. So do good, people of God, to please God and your godly nature. Pag ikaw ay likas na mabait, likas na mabuti, nalulungkot ka rin naman pag hindi ka gumawa ng mabuti. Dinaramdam mo rin, ipinagluluksa din ang iyong puso kung may maganda ka magagawa tapos hindi mo ginawa. Kaya gawin mo na yung maganda para huwag kang lumungkot. Ngayon, hindi ka nalulungkot kahit wala kang ginagawang mabuti, ay mag-isip-isip, baka hindi ka mabait. Baka hindi ka mabuti. Kasi ang talagang likas na mabuti ay mabait. Pag hindi niya nagagawa yung tama at maganda, dinaramdam niya yun. When you do good, you lift your spirit up. When you do not do good, you actually feel low. Why? Bakit pag umaawit ka sa Panginoon, you feel good? Bakit pag pinupuri mo ang Panginoon, you feel good? But pag sinusunod mo ang Panginoon, you feel good? Because God lives in you. You are the temple of the Holy Spirit. So yung Diyos na nakatira sa iyo, pag itinataas mo, di kasama kang tumataas, alam nga naman maiwan ka. Pero pag ibinababa mo siya, hindi mo siya pinapansin, sinusuway mo siya, binabaliwala mo ang Diyos, nagkakadurog-durog din ang iyong puso, nagigrieve ka rin, nalulungkot ka. Why? Paano mo ibababa ang Diyos na hindi ka rin madadamay na bumaba? Ikaw nga ang kanyang tahanan. Kaya yung mga taong mapagpasalamat sa Diyos, mapaglingkod sa Diyos, masunurin sa Diyos, they feel good, they have joy. Kahit may mga problema, kahit may mga suliranin, may karamdaman, merong hindi matanggal-tanggal na malalim na kaligayahan. Because whenever you lift God up, you also get lifted up. Whenever you put God down, you put yourself down.
Kaya napakahalaga nung nagpapasalamat, sumusunod, nagpupuri sa Diyos. Matthew 5:16, sabi ni Jesus, "Make your light shine, so others will see the good you do and will praise your Father in heaven." Di man ikaw ang mapuri, mapupuri ang Diyos tuwing may ginagawa kang mabuti. Maaalala ng mga taong, oo nga pala, may Diyos. Di ba, pag may gumawa ng mabuti, sasabihin ba, ay, may mabuti pa pala, uso pa pala, may ganyan pa pala. So naaalala nilang, yes, buhay pa ang kabaitan, buhay pa ang kabutihan dahil nakita nila yon sa iyo. Higit na makapangyarihan ang ganong uri ng pagtuturo kaysa mga sermon na nanggagaling sa mga pulpito o sa mga formal Bible study. Yung kakitaan ka ng kapwa mo ng paggawa ng mabuti, ng busilak na puso, ng kagandahang loob, is the greatest sermon you could give to people without even delivering a sermon. It's the best preaching. Good deeds is high religion. At paulit-ulit yan na nakikita natin sa katuruan at sa halimbawa ni Jesus. Colossians 1:10, "Then you will live a life that honors the Lord, and you will always please Him by doing good deeds. You will come to know God even better." Sa paggawa daw ng mabuti, napapapurihan ng Panginoon, at lalo mo siyang nakikilala. Bakit lumalalim ang pagkakilala ng mga gumagawa ng mabuti sa Diyos? Bakit lumalalim ang pagkakilala sa Diyos pag gumagawa ka ng mabuti? Kasi ang Diyos ay laging gumagawa ng mabuti. At pag gumagawa ka ng mabuti, katabi ka ng Diyos. Nagiging fellow worker ka ng Diyos. And the best way to fellowship with God is not only through religious activity, but to do God's work. Pagka kayo may trabaho, may kung anong opisina o factory, sinisikap niyong kahit paano dalhin yung bata niyong anak sa inyong workplace para maintindihan niya kayo, makita niya kayo at work, ano itsura ng inyong workplace, mas naunawa niya kayo, mas nakikipag-fellowship sa inyo. Bakit yung mga laki sa hirap, sobrang loyal sa magulang? Kasi bata pa siya, kasama na siya ng magulang sa hirap, kasama na sa pagtatrabaho, kasama na sa pagsisikap, nagkakaintindihan sila. Kaya kahit na namasukan na siya sa Maynila o sa Cebu o sa mga lalaking syudad, panay pa rin ang padala sa magulang. Ang aga-aga naman niyang namasukan, sasandali lang siya inalagaan ng magulang, pero lifelong nagpapadala sa magulang ng tulong kasi lumaki siyang kasama ng magulang sa hirap. Kilala niya ang kanyang magulang, naiintindihan niya yung hirap. Kaya ang pinakamalaking magbigay ng tip sa mga waiter ay yung mga dating waiter. Kasi alam nila kung anong halaga ng tip sa waiter. Yung mga lumaki sa yaman, kung magbigay barya-barya kasi hindi nila naiintindihan kung gaano kahalaga sa tao yung tip na yon. So, naiintindihan nyo ba ang inyong magulang? Yun ay sumama kayo sa kanyang trabaho, tingnan nyo ang ginagawa niya, magtrabaho kayo side by side, then you will know each other better, you will have a stronger bond. At ganon ang relasyon natin sa Diyos. Mas nakikilala natin ang Diyos, mas na-appreciate natin siya, tumitibay ang ating samahan kung ginagawa natin ang kanyang gawain, which is good works. Better than formal seminary education if it has no good works. So do good to plant seeds of goodness. Kahit ano ang ginagawa natin, tayo'y nagtatanim. Ngayon, sa pag-upo nyo dyan, may itinatanim kayo. Ano itinatanim nyo sa puso, sa isip? Karunungan ba? Kaliwanagan? Kabanalan? Pagtatanim yan. Ngayon, kung nanonood ka ng horror movie, may itinatanim ka rin sa puso mo. Nanonood ka ng mga malalaswang palabas, may itinatanim ka rin sa puso mo. Nagpapabanching-banching ka lang dyan, may itinatanim ka rin. Lahat ng uminuto, may tinatanim tayo. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, nagtatanim ka ng mabuti, therefore, mayroon ng aanin ng mabuti. Yung iba na tinaniman mo, at ikaw din. Magtatanim ka na rin lang, di magtanim ka na ng mabuti. Nakakapagod naman makipagkasundo, nakakapagod din makipag-away, di makipagkasundo ka na lang para yung pagod mo magandang tanim. Lahat naman, nakakapagod eh. Pero may nakakapagod na mabuti at may nakakapagod na hindi. Proverbs 14:14, you harvest what you plant. So piliin na magtanim ng mabuti.
Do good to the 10 people. Sino man yung 10 na yun sa buhay nyo, for the sake of the 10 and their relations and their causes. Kung minsan, hindi mo gustong gawa ng mabuti itong taong to, medyo mabigat ang kalooban mo sa kanya, mainit ang dugo mo sa kanya, pero may asawa yan, may anak, may mga dependents, so gawan mo ng mabuti, kung hindi man para sa kanya, para sa mga umaasa sa kanya. Kaya masarap gawa ng mabuti ang Pilipino Pag binigyan mo, ang dami nakikinabang. Kasi bihira naman Pilipino yung inuubos niya yung pera niya sa sarili niya. Ang mahilig na lang ngayon sa ganyang paggasta sa sarili lamang, mga millennials. Pero, normally, lalo yung mga sinaunang Pilipino, basta nagkaroon yan, magkakaroon ng nanay niya, yung biyanan niya, yung anak niya, yung kapitbahay niya, kung sino-sino. Kaya masarap bigyan ng Pilipino. Nung araw, there was an international company consulting with me. Marami silang mga empleyado na mga Westerners, may mga Pilipino. At tinanong ako ng isang philosophical, theoretical question noong executive director ng kumpanya. Sabi niya, kung merong extra money ang company at ibibigay na bonus, kaninong lahi magandang ibigay? May mga German doon, may mga American, may kung sino-sino, may mga Pilipino. Sabi ko, sa Pilipino mo ibigay at hindi dahil Pilipino ako. Sabi niya, bakit? Kasi ang Pilipino, pag binigyan mo, ang dami niyang bibigyan din. Para ka nagsungka, hulog, ang daming nagkakaroon. Sabi ko, marami, lalo sa West, bigyan mo yun ng maraming pera, kanya lang yan, pagbabakasyon lang niya yan. Bibili lang niya ng kung ano. Pero pag Pilipino binigyan mo, pati third degree cousins nagkakaroon. May balato, may bigay. Kasi kung masarap bigyan ng Pilipino. Kasi yung binibigay mo, dumadami ang effect. So mga kapatid, yung gagawa nyo ng mabuti, employer kayo, kaya nyo magbigay ng bonus, kahit hindi nyo kayo masyadong natutuwa sa taong ito, may mga anak yan may asawa yan na magbe-benefit pag binigyan nyo rin. So, huwag ipagkait. Kung hindi man para sa kanya, tulad ng 9 other lepers, nakinabang yung mga pamilya nila dahil sila ay gumaling. Huwag tayong mamili ng gagawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti sa lahat. Although, gawan siguro ng extra buti, yung nice at yung love mo, pero huwag mong zero ang ibigay dun sa hindi mo like. Matthew 5:44-45. Pray for anyone who mistreats you. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Sabi, wala naman pinipili ang Diyos. Pag umuulan, masama't mabuti, nauulan na yung bukid niya, yung halaman niya. Hindi naman namimili ang Diyos kung sinong papasinagan niya ng araw. Yun lang bang banal? Paano yung hindi banal? Sabi, lahat binibigyan niya. At ganun din daw, dapat ituring ang ating kapwa-tao. Bakit nagpapaulan din ang Diyos sa bukid ng hindi mabuting tao? Bakit gumagawa ang Diyos ng mabuti sa hindi mabuting tao? Kasi ang Diyos ay mabuti. Gumagawa siya ng mabuti dahil mabuti siya. Kahit na mabuti o hindi, yung ginagawa niya. Hindi ka anino ng kapwa. Na kung mabuti siya, mabuti rin ang ginagawa mo. Pagka masama siya, masama rin ang gagawin mo. Hindi wala kang sariling backbone, wala kang sariling personalidad, wala kang sariling pagkatao. Pero kung ikay mabuting tao, gumagawa ka ng mabuti kahit kaninong tao. Hindi depende sa kanila ang kilos mo, depende yon kung sino ka. And God does good because God is good. Not because people are good or bad. Do good for the sake of the one grateful, good person among them. Hindi nga natin alam kung sino sa 10 ito ang mabuti Di gawan mo ng mabuti yung 10. Kasi baka ang gawan mo lang ng mabuti yung 8 kasi ingat na ingat ka. Hindi pa pala tinamaan yung isa na mabuti kasi 8 lang yung ginawan mo For the sake of the one grateful person, do good to the 10. Especially you don't know which one is the one over 10. Ganyan din yung kasaysayan ng Sodom. Sobrang makasalanan yung syudad, selfish, sobrang maluho, hindi sila maibigin sa kapwa at sinabi sa Biblia, yan ang kasalanan ng Sodom. Masyadong maluho, makasarili, mayabang, hindi maibigin. Kaya sisirain sila ng Diyos. At sabi ni Abraham, kung meron po bang 50 na mabuti, sisirain nyo pa. Sabi, sige, for the sake of the 50, wag na.
40, 30, 20, 10. Pumayag pa nga hanggang 10. Si Abraham naman kasi tumigil sa pagtawad sa 10. Sana sinabi niya, kahit na lang po kaya walang mabuti doon, huwag niyo na lang sirain. But Genesis 18:32, Abraham said, please don't get angry, Lord, if I speak just once more. Suppose you find only 10 good people there. At sumagot ang Diyos, for the sake of the 10 good people, I will still won't destroy the city. So, for the sake of those who are good, be very kind to everyone. Kasi hindi mo alam kung sino yung good eh. Ganyan din ang justice. Hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng patawan ng pinakamabigat na parusa unless beyond reasonable doubt. That's why you have to establish a crime to be done beyond reasonable doubt. Kasi pag may duda ang hukom, hindi niya ibibigay ang mabigat na pataw. In fact, kung hindi malinaw ang akusasyon at ang mga patotoo, i-declare ka not guilty. Because the principle of justice is, mas mabuti nang lumaya ang may kasalanan kesa sa ikulong ang walang kasalanan. So kung hindi tiyak yung hukom, anong pagiging pagkakamali ko? Ikulong ang walang kasalanan o palayain ang may kasalanan? The policy of justice is palayain ang may kasalanan when you are in doubt, kesa naman baka nagkamali ka, nagkulong ka ng walang kasalanan. So, hindi mo sure ang mga tao, masama ba sila o mabuti? So, gumawa ka na lang ng mabuti. Do good because you are good. Bakit gawa ka ng mabuti sa mga yan? Ang sama-sama nila. Eh, kasi ate, mabait ako eh. Wow naman. Pero magandang dahilan yun. Hindi ako mabuti sa kanila dahil mabuti sila, kundi dahil sinisikap ko maging mabuti. Luke 6:45, good people do good things because of the good in their hearts. So nasa puso natin yon. When you do good to others, try to not, in fact, do not expect gratitude from them. Magandang lesson yan. Don't expect. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ng walang sound. Pag gumagawa ka kasi ng mabuti, mabibigo ka pagka hindi sila nagsukli ng mabuti, pagka hindi sila gumawa ng mabuti. Don't expect. Don't expect recognition or gratitude. Just do good because it is a good thing to do. Galatians 6:9, don't get tired of helping others. You will be rewarded when the time is right if you don't give up. Huwag magsawa. Although be wiser. Sabi ni Jesus, be wise as serpents, be innocent as doves. Alam mo naman siyempre, kung sobrang waldas ito, sobrang walang nangyayari sa kabutihan mo, di, kontian mo na lang, may tulong ka pa rin, para yung malaking tulong mo, doon mo mailagay sa mabuting bigyan, kasi nagbubunga siya, kasi marami siyang mabuting ginagawa. So, be innocent as doves, be wise as serpents. Hindi naman kung mababait ka, hindi ka nagagamit ng utak. Pero, tumulong ka pa rin. When you do good to others, try to not, in fact, do not expect repayment. Ito ang sasabihin ko sa mga nagpapautang. Hindi sa nangutang, ha? Huwag niyong asahang makakabayad. Ito ngayon ang tanong. Kung di ba kayo mababayaran, magpapautang pa kayo? Bawa hindi. Eh, huwag ka magpautang kasi 9 out of 10 hindi magbabayad. Ibigay mo na lang. Ibibigay ko na lang. Umuutang sa iyo ng, sabi mo, bibigyan na lang kita ng 100 pesos, eto. Nagalit pa. Eh kasi ang inuutang 1 million. Kailangan ko atin ng 1 million. Ito na lang 100. Pero alam niyo, mabuti pa ganon. Kesa magpautang kayo na sasama loob nyo, hindi kayo mababayaran, bigyan nyo na lang kung ano yung kaya nyo ibigay. Alam mo, hindi ko kayang pautangin ng 1 million, etong 50 pesos. At least wala nang bayad-bayad dyan. Pag binigay ko sa'yo, syempre hindi nalalakas ang loob mo mangutang ulit, binigyan ka na nga, sobra ka naman, kung babalik ka na naman no? So eto na, wala akong inaasahan. Pero kung inaasahan nyo na makakasingil kayo, 9 out of 10. Anong title natin? Baka naman kayo ang kasama sa 9. Mga nalamin, manuri. Kasi either tayo yung 1 o 9 at any given time. Pero mabuting gumagawa ka ng mabuti na hindi ka humihingi ng kapalit. Luke 14, 13 to 14, when you give a feast,
Invite the poor, the paralyzed, the lame, and the blind. They cannot pay you back, but God will bless you and reward you when His people rise from death. Sabi ko noon, papaparty ka, masarap ang pagkain. Bakit ang sarap ng pagkain mo? Special. Mayayaman ang guest ko eh. Kumakain na nga araw-araw ng masarap yan eh. Sila na naman ang papakanin mo na masarap. Ba't di mo baligtarin? No? Pag mayayaman yung mga guest mo, fasting tayo ngayon, mga kaibigan. Dahil araw-araw kumakain na yan ang masarap. Ba't gano'n sa handaan? Lalo nung araw na uso pa yung mga piyesta-piyesta, na kahit sino dumadating sa bahay mo, iba-iba. Pagka mga marali tayong dumarating, itago niyo yung leche plan, itago niyo yung ube, dali, ilabas yung gulaman. Bakit? Yung mga maralita itong darating na ito. Yung mga maralita ang pakainin mo ng leche plan, ng pastillas, kasi bihira sila makakain. Bakit pag ito dumadating yung mga mahihirap, butong pakwa lang ilalabas mo? Tapos pag mayayaman, ilalabas mo lahat ng masasarap. One, dahil nagpapalapad ka ng papel sa mayaman, dahil may kailangan ka sa kanya, uutang ka sa kanya, may favor kang kailangan. Bakit hindi mo gawa ng mabuti, hindi makakagawa ng mabuti? Yun ang turo ni Jesus. Jesus is a great balancer. Yung mga puwera sa society, sinasali niya. Yung mga disempowered, ina-empower niya. Yung mga gutom, pinapakain niya. At yung sobrang taas, yun ay binababa. Balance. And any healthy body will be healthy because of balance. At yan ang balance ng society. Hindi yung meron na, siya pa binibigyan mo. Yung mahirap, siya pa yung kukuhanan mo. Sabi ganun, bibigyan kayo ng gantimpala ng Diyos. Pag ang tinutulungan nyo, yung hindi kayang magbayad. Tinutulungan, hindi pinapautang. Yung tinutulungan. Alam mong, wala na tong kapalit, bigay na talaga yan. So, hindi ka mambalikan, hindi masama loob mo. Nagulat ka pa nung bumalik. Wow, bumalik. Hindi, bonus. When you do good to others, do not expect recognition from them or from others. Serve po ako ng serve dito, tapos wala man lang thank you, wala man lang reward, wala man lang award, wala man lang nothing. Kung magsaserve ka, alisin mo yung ganong expectation. Matthew 6:2, sabi ni Jesus, when you give to the poor, don't blow a loud horn. That's what show-offs do in the synagogues and on the street corners, because they're always looking for praise. I can assure you that they already have their reward. Yung daw mga taong mahilig mapuri ng kapwa, pag napuri na, yun na ang premyo nila, wala nang iba. Pero kung hindi ka napansin, hindi ka napuri, Diyos ang nagbabalik at nagbabalanse. Tayo pong lahat, we all receive goodness from God and from other people. Do not be like the 9 out of 10. Huwag tayong sumali sa grupong ito. Do not make people close their doors because of your ingratitude. Napakaraming dating mabait, tumigas ang puso sa dami ng nanuba, sa dami ng hindi tumanaw ng utang na loob, sa dami ng lumimot, yung dating palabigay, naging maramot. Huwag tayong maging dahilan para may tao na tumigas ang puso, maging maramot, at maging makasarili. Pag ginagawa tayo ng mabuti, suklian natin ng maraming-marami. Reward them for being good so they will be inspired to even be better. Pero pag may ginagawa ang taong mabuti sa atin, tapos dinala natin sila, tayo ang nagsasara ng kanilang puso sa paggawa ng mabuti. At malaking pananagutan yun sa Diyos. Psalm 92 verse 1, it is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High. So thank the Lord, and may I add, it is good to give thanks to people. When was the last time you ever thanked people that really help you? Sabi nga ng mga iba, wow, mami, birthday ko na, anong gift mo sa akin? Anak, pag birthday mo, ako dapat mong bigyan ng gift. Ako nahirapang mga anak sa'yo. Ako nagpalaki sa'yo. Ako nagpaaral sa'yo. Tapos tuwing birthday mo, ako pa rin magbibigay. Sino ba talaga ang dapat i-recognize pag may birthday ang tao? Di ba yung magulang niya? Mga lola niya, mga tita niya na tumulong sa pagpapalaki sa kanya. Tapos siya pa naghihintay ng gift. What did you do to deserve a gift? Ipinanganak ka lang. Hindi ikaw ang nahirapan. Ikaw pa yung reregaluhan. Baligtad.
Kaya tayo hindi masyadong bilib na bilib at into the Mother's Day, Father's Day, mga invented holidays by Hallmark greeting cards. Alam niyo yung mga holiday na yan, inimbento ng mga nagtitinda ng cards nung araw. Paano kaya tayo makakabenta ng more cards? Let's invent more holidays so people will buy. So nagkaroon ng Grandmother's Day, Grandfather's Day, Uncle's Day, Mother's Day, Sister's Day, Brother's Day, Sister-in-law Day. Para ang daming days na bumibili ka ng card, nagsha-shopping ka, kumakain ka sa mga restaurant. Para sa ating mga anak ng Diyos, every day is Mother's Day. Every day is Father's Day. Huwag niyong kakalimutan ng mga magulang, hindi once a year lang, itinreat mo. Yun na. Sa West kasi, nalilimutan nila yung mga magulang nila kaya kailangan nila ng reminder ng national holiday, hyped by media, para maalala naman nila yung mga magulang nila, hindi nila naaalala kahit kailan. Pero tayo mga Pilipino, generally speaking, hindi naman natin nalilimutan ng mga magulang natin, hindi natin masyadong kailangan ng mga artificial and invented holidays like that. Araw-araw, i-treat nyo yung magulang nyo. Ilabas nyo, ibili nyo, hindi yung kung Mother's Day lang, once a year lang yun no? Mahalaga, naalala natin yun. At dapat meron din tayong Yaya Day, di ba? Yoyo Day, kasi marami tumutulong sa buhay natin. So pag inimbento mo lahat yun, everyday meron na, nawawala na ng halaga. But a grateful heart doesn't need an official holiday to be kind and to be thoughtful. You will always be thoughtful, especially to your parents and to your elders. So be like the 1/10. When people help you, do not punish them with ingratitude, with non-recognition and non-payment, or do not punish helpful people with overdependence. Sa lipunan kasi natin, talo yung responsible Pag nahalata ng taong responsible ka, di mo matiis ang pangangailangan, laging sa'yo na iaasa. Kahit sa magkakapatid, pare-pareho kayong isinilang na inyong magulang, pinalaki. Tapos, kung merong isa doon na mababa ang loob, matulungin sa magulang, iaasa na nung iba. Ikaw na lang ang taya. Buro ka na dyan. No? Ikaw na lang lagi ang taya. Dahil nahalataan nila na hindi mo matiis ang magulang mo. So, titiisan na lang nila dahil hindi mo naman matitiis. Ikaw na lang lagi ang gagastos. Lahat ng anak, equally, dapat concern sa mga magulang. Hindi lang yung may pera o yung maluwag ang buhay. Kahit yung hindi maluwag, dapat tumutulong pa rin. At kung wala ka maibigay, halimbawa na pampayad sa ospital, ikaw yung magbantay man lang doon. Kasi magkukontribute ka. Lahat nagkukontribute. Hindi, ikaw na lang natin, malaki naman negosyo mo. Bakit ako lang ba ipinanganak ng nanay natin? Bakit ako na lang lagi ang taya? Lagi mo na lang excuse yung kahirapan mo. Nag-aaral ang mga anak mo, may pangangailangan, kaya ba't ako ba wala? Lahat tayong mga anak dapat tulong-tulong. Hindi pare-pareho siguro ng amount dahil iba-iba ang kakayanan. Pero lahat tutulong dapat. Hindi yung na-assign siya na lang lagi. Yun ang gratitude. And do not punish people with your ingratitude dahil madadala sila. Do not punish people because they are dependable. Pag naaasahan yung tao, huwag niyong laging asahan, pagpahingahin niyo naman. Hindi laging siya antaya. Hindi ko mo, siya lagi ang nagdadala ng pagkain pag meron kayong reunion. Laging siya na lang. Kailangan meron ka ring dala kahit malang konti. Makita man lang na meron kang effort na hindi ka sumasandal dahil lang siya ay matibay. Do not abuse. And do not stress people who help you. Ito, tunay na pangyayari. Merong isang pasyente sa ospital, dinalo ng mga kapatiran sa church. Inaabutan ng konting pera, tulong. Sabi ng pasyente, tumutulong rin lang kayo, lubos-lubosin nyo na. Natakot ang mga dumadalaw, wala nang dumalaw uli. Kasi tumutulong na rin lang kayo, lubos-lubosin na daw. Yung nakaka-nervyos na magbigay sa ganito, di ba? So, mabuti pa kung sana ay nagpapasalamat na lang. So, nagiging masama ang bunga pag yung gumagawa sa atin ng mabuti, feeling obligado. Hindi ko mo tumulong once, twice, ibig sabihin, automatic na dapat siya na yung tutulong sa pangatlong beses. Express, articulate, and beautify your gratitude with gifts to your benefactor, to God, sa kapwa. Ang sarap naman ng pinasalamatan ka, tapos inabutan ka kahit isang bayabas. Hindi naman kailangan may economic value Yun lang ipakita mo na grateful ka, binibigyan mo ng thought, kindness, yung pasalamat mo. Lalo may inspire yung mga tao na gumawa ng mabuti. Luke 7:37-38, yung isang babaeng sinasabi nila sobrang makasalanan.
When a sinful woman in the town found out that Jesus was there, she bought an expensive bottle of perfume. Then she came and stood behind Jesus. She cried and started washing his feet with her tears and drying them with her hair. The woman kissed his feet and poured the perfume on them. Itong babaeng ito na minamaliit ng mga nagbabanal-banalan na napakasamang babae daw, pero dahil natanggap niya ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nakatanggap siya ng pagkilala, pagpapahalaga, pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nung mabalitaan niyang si Jesus ay nasa barangay nila, agad-agad siyang pumasok doon sa kinakalagyan ni Jesus sa bahay, nagdala ng pagkamahal-mahal na pabango at ibinuho sa kanyang paa, sa paa ni Jesus. Yun ang pasalamat. Merong dramatic expression. Meron kang ibibigay na dagdag. May value added. At pag ginawa mo yun, gaganahan lalo yung tao na gumawa sa'yo ng mabuti, na gumawa ng mabuti sa'yo, at sa iba pa. Pero pag dinala mo siya, you'll be responsible for having someone close his or her heart to goodness. Reward. Do not punish people who help you. Be 1 in 10, not 9 in 10. Dear God, thank you that you're good to us. Turuan nyo kami na makapagpahayag ng pasalamat sa inyo sa aming kapwa in dramatic, beautiful, even cinematic ways, so that your goodness will be dramatized, exalted, appreciated. Teach us to be kind to those who are kind to us, and even to those who are not. Pag-isipan natin ito, mga kapatid, sa sumandali ng katahimikan, ano ang mga dapat natin gawin upang pakinggan ang leksyon mula kay Jesus. Dear Lord, bless your people with practical wisdom to apply all this on the ground in daily life.